Hello. Ayun. Thank you, music team. Okay po. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Sige po, tayo po tayong lahat. At humanap po kayo ng 4 na tao na maihahag nyo po. Unahin nyo muna po yung inyong pamilya. Okay? Pamilya muna. Kung kasama nyo po pamilya nyo dito, ihag nyo po. Kung may anak kayo, asawa, relative, hug nyo po. 4 lang muna po. 4. O, go. 4. Medyo tagalan nyo po, Lalo pamilya nyo po yan. Tagalan nyo. Pamilya nyo yan eh. Yung kapatid nyo, yung asawa ninyo, yung anak ninyo. 4 lang po muna. 4 lang po. 4 lang po. 4. Okay. Okay po. Kung naka-4 na po kayo po ay pwede nang mag-survive. Okay po. According to a research, 4 hugs a day will make you survivor. Makaka-survive ka na. Okay? Ngayon, hanap po kayo ng panibagong 4. Bago po, panibagong 4. Go. Hindi po yung kanina, kahit sino na po. Panibagong 4. Okay? Yung hindi nyo kakilala, o kaya yung kaibigan nyo, umalis po kayo sa upuan ninyo, panibagong 4. Okay. Medyo tagalan nyo po i-hug. Okay? Ngayon, kung naka-4 na po kayo ng panibago, nakaka-8 na po kayo. Tama? Yan po ay for maintenance. Maintenance pa lang po yan. Okay? Maintenance pa lang. Lalo kung di ka pa umalis sa upuan mo. Okay? Maintenance pa lang yan. Ngayon po, hanap pa po ng another 4. Yung hindi nyo pa po nahahag. Yung hindi pa nahahag kanina. No? Another 4. Okay? Another 4. Naku, walang naghahag sa aking kapatid dito. Ngayon po, kung naka-4 na po kayong panibago, 12 na po yan. Okay? 12 na po. That's the time that you will grow. Sige po, pwede na po kayong bumalik sa inyong mga paboritong upuan. Paborito talagang upuan, no? Paboritong upuan. Ulitin po natin, kung 4 po, kayo po ay survivor. Okay? Kung 8, kayo po ay nakakapag-maintenance. Parang nakakainom na po kayo ng maintenance nyo sa blood sugar, sa diabetes. No, maintenance. Okay? Para mabuhay kayo. But 12, okay? 12 hugs a day. Okay? A day would mean growth. Doon pa lang lalago. Doon pa lang lalaki. Doon pa lang magkakaroon ng pag-increase. So just imagine, mga kapatid, just imagine, lalo sa kulturang Pinoy, na hindi nagyayakapan. Una, pamilya pa lang yung pinapayakap natin kanina, no? Sa pamilya natin, hindi uso ang yakapan. Gano'n na kaya tayo kabansot ngayon? In reality, gaano tayo kabansot ngayon? Kasi we don't hug. And I guess nung nagyakapan kayo kanina, something inside of you happened. Naniniwala ako, something inside of you happened. And that will be our topic for this morning. The growth. Grow and we will glow. So something to think about. Gano'n ako kabansot? Parang ilang linggo na akong hindi nayayakap ng asawa ko, ng nanay ko, ng kapatid ko, ng tatay ko. So, gano'n na ako kabansot? Hindi pa nga ako nakaka-4 eh. So, ibig sabihin hindi ako nagsusurvive. Baka patay nga ako. Something inside of me is dead. Paano pa yon kung hindi pa ako nakaka-4 a day? Pag-usapan natin yung growth. Pag-usapan natin yung glow this morning, because definitely God wants you to grow.
God wants you to glow. Ayaw niya ng puro ka wrinkles. Ayaw niya na puro ka alalahanin. God wants you to grow. Let's pray. Father, we thank you that you are the God of harvest because you are the God na nagpapatubo at nagpapalago. And we are calling to that God. We're calling to that God who is almighty, powerful, and who is very, very good, whose always intention is good for us. So I pray as we sit down, as we listen to your words, have your way. God, thank you that when we seek you, we will find you if we will seek you with all of our hearts. And that's what we are praying right now, God. We seek you. Let your glory fall in this place, that we will be needing nothing anymore because your glory is in here. Your presence is in here. And where your presence is, there is freedom. Where your presence is, everything that we need is there. Saturate this place with your presence, God. We ask that you cover this place with your precious blood. Saturate this place, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So pag-usapan po natin, sabi ni Kuya Nelson kanina kasi, magpaparecite ako dahil ako'y teacher. Sabi ko, paano malaman? Magpaparecite ako. Sige po, wala pong titingin doon. Tingnan natin kung sino na ang naka-memorize ng ating vision. Okay? Try lang, huwag kayong kabahan. Last week lang naman natin yan ibinigay. Ready, wala pong titingin. Ready, the vision of Jesus. Go. May tumitingin. Okay. Yung tumingin, hindi sanay sumunod ng instructions. Hindi kayo mag-grow. Anyway, okay lang po kung hindi natin kabisado because ganun talaga. Ganun talaga yung nagsisimula. We are lovers of God and of His people, growing, glowing, going together under His shelter. Madali pong kabisaduhin yung vision Pero yung mission, we exist to love God and His people, nurturing a community, growing in faith, glowing in Christ's love. yung mata ni Nay Ana Flor. Thank you, Paulo. Huwag po kayo mag-alala, kahit ako yung mission, di ko pa po kabisado. And goes together to serve under His shelter. To serve in His shelter. Yan po yung ating vision and mission. This is also our theme for this year, 5G, 5 Ministry. Natapos na po tayo last week sa Gospel. This time, ang ating pong pag-uusapan is the growing and the glowing. We cannot grow in our own. Kaya po natin sinimulan sa Gospel. We need to grow spiritually by feeding our spirit. Kailangan nating lumago, magpakalaki, magpakatangkad, at magpakatatag by feeding our spirits with spiritual food, which is the Word of God, with spiritual drink, which is the Word of God. Kailangan po nating simulan doon. Dapat we are founded, nakapundasyon po tayo sa salita ng Diyos. Okay? Ngayon po, kung may dala kayong Bible, that's good. Kung ang inyong pong Bible ay nasa phone, that's also still good. Okay? Wala pong problema dyan. Just make sure that when you read your Bible, you read it with all focus. Okay? Balikan po natin yung circular. Sige, ano na yung slide. Ayan. Ngayon po, ang ating magiging topic is coming from Luke chapter 2. Yun pong nakaraan, ito pong nandito is Luke chapter 4. Okay? Luke chapter 4 is the beginning and the start of Jesus' ministry. Pero tingnan nyo po, nag-backread tayo. Backread, no?
nag-back chapters tayo in Luke 2. Maglo-Luke 2 po tayo ngayon. Makikita natin yung simula bago pa tinempt si Jesus. In Luke chapter 2, kinuha ko lang po yung dalawang verses, pero mamaya ikukwento natin. In verse 40, it says, "And the child continued to grow and become strong in spirit, filled with wisdom, and the grace, favor, spiritual blessing of God was upon him." Si Jesus po ito. And then in verse 52, ito po yung last verse ng chapter 2, ang sabi po dyan, "And Jesus kept increasing in wisdom and in stature and in favor with God and men." Now, ano po yung kwento ng chapter 2 ng Luke? And by the way, makikita nyo lang po yung verse na yan kay Luke. Hindi nyo po yan makikita kay Matthew, hindi nyo po yan makikita kay John and kay Mark. Hindi nyo po yan makikita. Particularly kay Luke lang po yung verse na yan. Maybe because Luke is a doctor and he's very particular with biology or physical biology. Kasi doktor po si Luke. Hindi nyo po yan makikita in other gospel. Dito lang po kay Luke. Okay? So, puntahan po natin yung kwento ngayon. Next slide. Yan. Sa kwento po, in the first part ng chapter 2 ng Luke, doon po ay nagkaroon ng census. Okay? Nagkaroon ng census. Ibig pong sabihin ng census, hindi po katulad ng census natin ngayon. Ang census kasi ngayon, pinupuntahan bahay-bahay. Okay? Sila yung pumupunta, isa-census. Ilan po kayo dyan? Ilang pamilya po kayo? Hindi po ganon ang census sa kanila. Ang census po sa kanila nun, kayo ang pupunta sa lugar ninyo. Babalik kayo. Lalo kung kayo ay nasa ibang lugar. Halimbawa, nagbakasyon kayo, census time na. Kailangan yung bumalik. At yun po yung ginawa ni Joseph at ni Mary na hindi pa po nanganganak that time. Okay? Kabuwanan pa lang niya or papanganak pa lang po si Jesus. So, nag-travel sila to, saan po sila nagpunta? Kung saan ipapanganak si Jesus? Sige po, hawakan niyo po yung Bible niyo. Mag-aaral po tayo. Saan po sila pupunta? Nasa unang verses pa lang po tayo. Verses 1, 2, 3 or something. Saan po pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Okay? So sila po ay papunta sa Bethlehem, magkakaroon po ng census. That's part of their custom. Parte po yan ang kostumbre nila at ng tradisyon nila. Kailangan nila magpa-census or else, hindi sila mapapabilang sa lipi na yon. Hindi sila mapapabilang sa lugar na yon. Ibig sabihin, pag hindi sila napabilang sa lipi na yon o sa lugar na yon, yung benefit ng lugar na yon, hindi nila makukuha. Maliwanag po tayo. Parang pag dito, pag tiga-Makinabang o tiga-Baliwag ka, o may bigas ka. Kasi tiga-Makinabang, tiga-Baliwag ka kasi na-census ka. Pero kapag hindi ka tiga ron, wala ka nung benepisyo ng bigas ni Mayor. No? Isang kabang bigas pa naman yun. Yung mga tiga-Baliwag nangingiti. Yun po yung unang part. No? Nagkaroon ng census. Tapos ipinanganak si Jesus, no, in the manger. And then meron po diyang part na lumitaw ang isang anghel sa mga shepherd. Sige po, taluntunin niyo po yung Bible ninyo. Lumitaw ang anghel sa mga shepherd at sinabing, ipinanganak ang isang bata, puntahan ninyo, ito yung description, blah, blah, blah. Okay? Hindi na po natin isa-isa na, they were frightened, they were afraid. Sabi ng angel, don't be afraid. Tapos nung nawala na po yung anghel, before they ascend, libo-libong anghel po yung bumaba at nagpuri. Okay? Meron po diyang verse. And then, nung nakita ng mga shepherd at inutusan sila, pumunta po sila at hinanap at natagpuan nila si Jesus. Okay? Na baby. Kasi naka-ano pa po ng swaddle. Naka-swaddle pa po siya. Okay? Sa mga may baby, alam niyo po ibig sabihin ng swaddle. Okay? In amplified version kasi, swaddle po yung ginamit. And then, sinamba nila, nagpuri sila kay Jesus. And that's the first part. Okay? Now, the second part, eto na po. Nung 8-day-old na po si Jesus, 8-day-old, okay? So, bumilang ang 8 araw. Siya po ay sinircumcise.
In Jewish culture, yung pong 8-day-old, kailangan magkaroon ng circumcision. Hindi katulad nito sa atin ngayon. No? Although ngayon, pwede pa rin naman, kapapanganak pa nga lang, pwede nang tuliin. Okay? Pero sa kanila, ay nagkaroon ng ang circumcision would be 8-day-old. Ang tawag po doon ay Brit Milah in Jewish. Tapos, ang nagko-conduct po nung pagtutuli na yon ay tinatawag na mohel. Siya po ay yung tao na pwede lang mag-conduct ng circumcision. Okay? So, tingnan nyo po yan kasi mahalaga po yan sa magiging topic natin this morning. So, circumcision 8-day-old, si Jesus. That's a Jewish tradition and custom. Pagkatapos po niyan, ang kasunod pong nangyari, basahin nyo po, nandun din po sa Luke chapter 2. Hindi po yan gawa-gawa. Nandun po sa chapter 2. Kinukwento ko lang po para makarelate kayo at mapag-usapan natin mamaya. Kasunod po niyan, nagkaroon po ng purification. Sino po ang ipupurify? Sino po? Si Mary. Very good. Okay? Si Mary po yung ipupurify. And actually, together with Joseph and Jesus and the whole family. Bakit? Tandaan niyo po, ang purification in Leviticus and in the Old Testament, bakit po nagpo-purify? Purification ay kapag po may dugo. Nanganak po si Mary. Hindi naman po siguro siya nanganak ng walang dugo. Wala pa namang nanganganak ng ganun. Whether you're CS or normal delivery, may dugo. Okay po. And again, let's read our Bible. Sabi in the Old Testament, kapag ikaw ay may kustumbre ulit nila to, pag ikaw ay, halimbawa may regla lang, naupuan yan, tas inupuan mo, madumi ka na. Okay? Lalo pa si Mary. Siya yung mismo naglabas nung may dugo. No? That's why, kailangan po ng purification and presentation. Yan po ay 40 days. Within the 40 days. Okay? Malinaw po sa atin ang purification. Ba't kasama si Jesus? Bakit kasama si Joseph? Again, kasi nahawakan nila si Mary. Nakasama nila si Mary. Okay? And Jesus is also circumcised with blood. Kaya kailangan po ng purification. And in purification, it's sacrificing something according sa status mo. So kung medyo mahirap ka, wala kang kaya, ito lang yung isa-sacrifice mo. Diyan po sa Luke chapter 2, ang sinacrifice po nila, it's either turtle doves or, nandyan po nakalimutan ko yung isa. Pero dalawa yung pwede. Kalapati, turtle doves, sa English po kasi dalawa na pwede. Hindi ko na po babalikan. But that's not the point. Ano po, bato-bato? Ayun, bato-bato. Okay. So that's purification and presentation. Now, next to that is tumakbo na po yung maraming taon. Okay? At bumalik po sila to celebrate the Passover feast. Yan po yung tinuturo ni Ate Malu. No, kung kayo po ay umaattend ng teaching every Sunday, naturo na to Ate Malu, no? Yung Passover feast or Feast of the Passover. Balikan lang po natin mabilis. Yung Feast of the Passover, ito po yung Old Testament na pinakahuling sign and wonder or salot yung kay Moses. No, papatayin lahat ng firstborn. Kaya po ang sabi, magpahid kayo ng dugo ng lamb, no? Para kapag yan ay dinaanan ng spirit of death, pag nakitang may pahid, bakit ba ako nagkukrus? Basta may pahid. Okay. May pahid. Napansin ko tuloy sarili ko, nagkukrus ako. May pahid, no? Pag yan ay dinaanan ng spirit of death, lalagpasan iyan. Kaya po yan tinawag na Passover feast. Bakit po yan feast? Kasi yan po ay pista, celebration, na inaalala nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay nila na hindi sila dinatna ng kamatayan, na hindi namatay yung firstborn nila. Maliwanag po tayo sa kwento natin. Okay? Now, that's the Passover feast. Kailangan pong dalin si Jesus. Bakit? 12 years old na po siya. Pag po babae, ang tawag po dyan sa seremonya na yan ay bat mitzvah. Okay? Ang ibig pong sabihin ay son or daughter of the commandment. Pasimplihin natin.
Yan po kapag ang babae ay 12 years old, 12 years old, dadalin po kasi magsisignify yon na siya ay ready na to follow the Torah or the commandments. At siya ay accountable na sa faith niya. 12 years old. Sa lalaki, 13 years old. Kaya po ang tawag dyan ay son or daughter of the commandment kay Moses. Ganon ka-importante yun sa kanila. That age would mean, sino dito ang 12 anyos? Meron ba 12? Hindi nung nakaraang 20 years ago. May 12 anyos pa ba sa inyo, youth? Wala na, 13? O ilang taon ka na? 12. O yan, isang taon na lang in Jewish culture, kailangan mo nang mag-celebrate ng Passover feast at italaga sa Diyos at sasabihin, accountable ka na sa faith mo. Accountable ka na sa faith mo. Okay? Ganon po ibig sabihin noon. Noong nagkaroon po ng pagpunta ni Jesus in the Passover feast. Ang gustong sabihin ni Mary at ni Joseph, itinatalaga na namin si Jesus sa Diyos at accountable na siya sa faith niya. Maliwanag po tayo sa kwento. Nilagpasan ko na po yung... hindi pa pala. Tapos, meron po dyan na nag-bless sa kanila. Si Simeon, okay? Binless sila ni Simeon, and then binless din sila ni Ana. Okay? Ni Ana. Kung wala po kayong Bible, hindi po talaga kayo makaka-relate, no? Pero basahin niyo po siya. And then, ibig pong sabihin, Jesus, you now go and live your faith. Yun yung gustong sabihin nung Passover na yon. And then, uuwi na po sila. Okay? Babalik na po sila. Sila po ay grupo. Ang tawag po sa pagbalik nila doon ay caravan or yun, pulupulutong po sila pagbalik. Nung pabalik na po sila sa kanila, nakita ni Joseph or ni Mary na, teka, nawawala si Jesus. Hindi natin kasama. Okay? Hindi natin siya kasama. Kaya po, bumalik ulit sila para hanapin si Jesus. Ilang araw po ang lumipas? Nung nakabalik sila, pabalik hanapin si Jesus. 3. Diyan po sa Bible ninyo. 3 araw po bago sila nakabalik at makita muli si Jesus. Saan po nakita si Jesus? Sa templo. Ano pong ginagawa? Nakikipagdiskusyon sa mga aral na tao. Okay? Sa mga mas matatanda sa kanya. Mga eskriba, pariseyo, saduseyo. At nagdidiskusyon, nagtatanong, sumasagot. At marami ang namangha sa kanya. Tapos sinabi ni Mary, ano lang po, paraphrase, pero basahin niyo po. Anak, ba't mo naman ginawa ito sa amin? Okay? Bakit ka naman, bakit ka hindi sumunod? Kumbaga, bakit napahiya kami? Kasi parang ang dating, pinabayaan ka namin. Naiwan ka. Nung parang minsan naiwan namin dito si Gran. Hindi ko kasama. Tapos hindi kasama ni Gren. Pagdating sa bahay, nasa si Gran? Wala dito. Mga pabayang magulang. Sorry po, joke lang. No? Ganon yung gustong sabihin ni Mary. Ba't mo naman ito ginawa sa amin? No? Sabi naman ni Jesus, basahin niyo po, hindi niyo ba alam that I supposed to be here in the house of my Father? Dapat nandito ako. Hindi po yun naunawaan ni Mary. Sabi po dun sa verse. And then, umalis sila and everything he treasured in her heart. In verse 51, take note nyo po, maganda kasi yung verse na yan, bago yung verse 52, yung last verse. No? In verse 51, sabi po dyan, and Jesus went with them, continually submit himself. Hindi ko po kasi alam kung Tagalog or English po yung binabasa nyo. So, yung sa English. Continually submit himself to them, sa mga magulang niya. Tsaka pa lang po sinabi yung verse 52. That Jesus continue to increase, to grow in wisdom, in stature, and favor in God and in men. Doon pa lang po tinuloy yung 52. Yung 51 importante, lalo sa ating mga kabataan.
But actually sa ating lahat kasi may magulang tayo lahat, di ba? In verse 51 sabi doon, and Jesus continually submit himself to them, sa mga magulang niya. Babalikan po natin yan mamaya. Okay? Kuya Rafael, pabalik nga. Yung sige pa, isa pa. Yan, okay. Tapos na po tayo sa gospel. No? Although brief lang yon, parang introduction, preview nga lang yon last week, no? Kasi kung lalalimin natin yan, kahit buong taon, pwede natin pag-usapan ang gospel. But the overview, we need to have the gospel. Kasi yan ang dapat nating pamantayang lahat. Bakit? Pag hindi Bible ang pamantayan natin, may iba kang pamantayan sa music. May iba kang pamantayan sa music. Hindi tayo magkakasundo. So kung may pamantayan ka, may pamantayan ako, balik tayo sa Bible. O ano sabi ng Bible? O magkasundo tayo. Get po natin? Yun muna. Ganun muna ang overview. Then we should be founded in the Bible for us to grow. Okay? Kaya po dun sa grow, ano po makikita nyong icon? Growth. Sa growing. Ano pong icon makikita nyo? Puno na maraming ugat. Malalim ang ugat, kaya siya nag-grow. Okay? The same thing mamaya pag-uusapan natin. By the way, naalala ko yung 5G na yan. Many weeks or times na rin namin yan, years. Kung babalikan mo si Jay and Renison, pinag-usapan na 2023. Okay? So matagal na namin yung pinag-uusapan kaming mga cruise. Mga cruise, no? I would like to recognize and appreciate kasi meron, yung pag may ganon kayong kausap, at least it will give birth to your heart. Okay? Kaya po yan ay hindi po sa akin o kung kanino man, hindi rin kala CJ. Yan ay pinag-usapan at ipinanalangin. No? And that's our theme for this year. Sabay-sabay po at magsama-sama po tayong lakaran iyan. Going back to the icon, grow. You cannot grow without roots. Saan ka lumaki? Ibig sabihin yun yung pinag-ugatan mo. Salin lahi. Yun na yung ugat mo. Okay? Hindi pwedeng lumago ang isang tao ng walang ugat. Walang pinagmulan. Walang pinag-ugatan. Okay? Kaya nga po lahat ng gawi natin, ibig sabihin doon tayo lumaki. Ay, pinalaki kasi yan ng ganito. Malinaw po tayo doon. And the same thing in the church. Kung paano natin palalakihin yung sarili natin, it means doon kasi tayo nakaugat. Saan ba nakaugat ang church? Yun yung dapat nating tanungin. Individually, ibang kwento yon. But as a church, we need to talk. We need to discuss. Saan ba talaga nakaugat si Gios? Ano ba talaga ang ugat ni Gios? Okay? Kasi doon siya lalago. Kapag ang Gios ay nakaugat sa past, yun yung paglago niya. Kung ang Gios ay nakaugat sa bitterness, yun yung paglago niya. Kaya importante po nating ugatin. Okay? So, hawak po kayo sa inyong mga upuan kasi rekta po ang ating magiging usapan. Okay? This is for growth. Hindi po kayo magiging komportable sa pag-uusap na to. That's part of the point later. Growing. And when you are growing, dapat may glowing. Tingnan niyo po yung glowing. Ano po yung glowing na icon? May bunga. Okay? Hindi pwedeng nag-grow ka lang pero wala kang bunga. Dapat nag-glow. Kaya nga sabi sa isang parable, abay teka, kinakain nito yung sustansya ng lupa. Puro dahon, malago, wala namang bunga. Sabi ni Jesus ay, hindi pala si Jesus nagsabi nun. Sabi sa may-ari, sabi nung may-ari, putulin na yan. Okay, kasi kinakain nila yung sustansya. Sabi naman nung caretaker, okay, or nung gardener, teka lang po, bigyan niyo ba ako ng pagkakataon? Papatabaan ko, aalagaan ko, at baka sakaling mamunga. Iyan. Hindi pwedeng puro tayo dahon. Okay? Kailangan namumunga po tayo. And that's glow. Tingnan nyo, napapansin nyo po ba, pag ang puno mabunga, kahit po gabi, kita nyo yung bunga.
Na-observe nyo po ba yun? O hindi, kasi sa amin sa bukid, maraming mangga. Pag may mangga, kita mo iba yung bunga sa dahon. Makikita mo marami siyang nangingibabaw. Tama. Okay? Nag-glow siya kahit gabi, makikita mo may bunga. Kaya nga po maraming nagnanakaw ng mangga doon sa bukid, no? Kasi kahit gabi, kita siya. That's glow, no? And we are called to glow. You are, I am, we are the light of the world. That we show our good deeds, that they give glory, that we may give glory to the Father. Tayo ay liwanag ng mundo. At yung liwanag na yun dapat bunga. Ano yung bunga na yun? Galatians 5:22-23, na ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Among these, there's no law that is against it. Sabi ng Galatians 5:22-23. Dapat may bunga. Okay? Question, kailan lang ba magbubunga ang isang puno? Kapag siya ay, tama yung narinig ko, kapag matured na. Okay? Pag matured na, dapat nagbubunga. Hindi pwedeng magbunga, inuunahan ko na yung slides ko. Kasi babawi ako. Last week, napahaba tayo no? Babawi ako ngayon. Mas hahaba po tayo. So, ang isang buto, kapag yan ay mura, kahit itanim mo yan, hindi po yan tutubo. Kasi mura. Okay? Sa mga nagtatanim po, sa mga may garden. Ang murang buto, itanim mo, hindi po yan mamumunga. Kailangan in maturity. Kailangan yung buto mula sa hinog na bunga. Okay? Kaya nga po, pag magtatanim kayo, halimbawa, yung talong, unang bunga niyan, huwag nyo na pong pitasin. Yun na po yung gawin yung palakihin nyo at gawin yung punla. Ibig sabihin, yun yung para sa susunod na pagtatanim. Okay? Bakit ko alam yan? Dahil magsasaka po ang tatay ko. No? If there's no maturity, there's no growth. Hindi pwedeng lumago ang isang buto at maging ang isang tao, hindi pwedeng mamunga, hindi pwedeng lumago without maturity. At kailan lang tayo magmamature? Back to the gospel. Kailangan bumalik sa gospel. Nagmamature lang tayo because we know God, we fear God, and we read His Word, and we put His words into practice. Bakit? Kasi kung hindi lang sa Diyos at hindi sa salita ng Diyos, hindi po tayo magmamature. Halimbawa ko, hindi na good morning. Papatulang ko yan. Halimbawa ako ay leader po sa school o sa trabaho. No? Aba, hindi na good morning. Gano'n na yung datingan. No? Kung flesh yon, kung hindi ako mature, papatulang ko yon. No? Pero, brush off na lang yan. Nonsense na yan. No? Kung hindi siya bumate, hindi siya umano, siya na yon. Na-get nyo po? That's why maturity comes really in the fear of the Lord. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And yung wisdom na yon will lead you to maturity. Hindi lahat dapat pinapatulan. Hindi lahat dapat hinihintuan. Sabi nga po, yung transcontinental train, hindi po yan humihinto sa bawat istasyon. Hindi po katulad ng LRT, MRT natin. Bawat istasyon hinihintuan. No. Ang transcontinental train, na katulad ng sa Japan at sa iba pa, humihinto lang po siya sa mga major station. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Hindi lahat hinihintuan. Hindi lahat binibigyan ng lakas, enerhiya, panahon, emosyon. No? We need to come to maturity na hihinto ka lang sa major station. Hihinto ka lang sa ano talaga yung major. Para hindi sayang yung oras. Okay po. Now, going back to our very context. Pabalik na, Kuya Rafael. Doon sa isa pa. Sige pa.
Ay, no. Balik mo pa. Hindi pa dyan. Doon sa may... Yan. Okay. Balik po tayo sa text natin. Okay? In Luke chapter 2. Baka kasi mamaya out of focus tayo sa text natin. Kaya ko po kinuwento sa inyo, I want you to see. Madali po ba yung naging proseso ni Jesus bago siya mag-ministry? Nag-ministry po ba siya agad? Hindi. Remember in Luke chapter 4, nag-fasting pa nga siya 40 days. Tapos tinempt siya. Saka pa lang siya nag-ministry. Bago pa po mangyari yung Luke chapter 4, Luke chapter 2 muna. Imagine yung pinagdaanan ni Jesus. Si Jesus ipinanganak sa sabsaban kasi puno lahat. Bakit puno lahat? Kasi census time. So wala silang mapupuntahan. So just imagine a king, the King of Kings and the Lord of Lords, pumarito, ipinanganak sa sabsaban. Yun yung proseso niya. Okay? Gaano kahirap yun. And then ito pa yung process. Yung kostumbre at tradisyon na dapat niyang sundin. Kailangan pa niya magpatuli. Kailangan pa niya magkaroon ng purification. Kailangan pa niyang ihandog for the Passover feast. Kailangan niyang pagdaanan lahat ng iyon. Pero sa lahat ng pinagdaanan niya, nakalimutan ko yung unang verse, and in verse 52, Jesus grow in wisdom, in stature, in the favor of God, and in favor of men. Sa kabila nung maraming proseso na yon, si Jesus ay patuloy pa ring lumago. Now, I want you to see the completeness of this growth. Pabalik pa ng isa pa, Kuya Rafael. Thank you. I want you to see the completeness of Jesus' growth. Okay? Balanse siya. Kompleto siya. Una, kompleto siya in the stature. Pag sinabi niyo pong stature, physical. Pangangatawan. Okay? Physical yung naging growth ni Jesus. You would also see there growth in the wisdom. Okay? Grow in knowledge. Kompleto. And then favor of God, spiritual. Okay? And favor of men, social. Okay? That's completeness of growth. Kaya hindi pwedeng growth lang dito. Pag dito lang nag-grow at tutumba tayo. Imagine, hydrocephalus, tutumba tayo. Hindi balance. No? Hindi balance. Hindi rin pwedeng puro ito. Okay? Kasi pag puro ito at hindi sinamahan nito, hindi align, magkakaproblema naman tayo dyan. Okay na, pagbigyan mo na yan kasi okay, pagbigyan mo pa yung ganyang, magkakaroon din tayo ng problema doon. Okay? It should be balanced with the alignment of this and this. Okay? Tapos kapag puro, sabi ng Bible, ito. Pag puro yun naman at hindi mo din, pag you love God and you don't love His people, may mali. So Luke chapter 2 would show the completeness of growth of Jesus. Whether it's emotional, physical, mental, social, spiritual. Parang ang sarap ng ganong growth, no? Pero the reality, marami sa atin, we're just growing in one part. In other parts, hindi. Ang hirap balansihin. Ang hirap magkaroon ng balance. Kaya nga this morning, we need to remind ourselves. Kailangan ko i-remind yung sarili ko. Kailangan din tayong mag-remindan, magpaalalahanan that we need to grow in balance. Kailangan balanse ang growth natin. Okay po? So malinaw tayo dyan. Now, taas ang kamay ng gustong mag-grow. Parang ayaw Okay. Halos lahat, no? Gustong mag-grow. But you know what? If we want to grow, kung gusto nyong lumago, gusto kong lumago, hindi po yun ganon kadali.
Doon na tayo sa slide at Kuya Rafael. Hindi po yun ganun kadali because, sige, next. Sige pa. Isa pa. Yan. Because growth is a process of progress. Hindi po yan okay, mabait ka na. Okay, hindi na mainitin ang ulo mo. Hindi in a blink of an eye and a snap of your finger, ganun na agad. No. Growth takes time. Katulad ng buto, pag tinanim mo yan, hindi mo bubuklatin yan at tumubo na ba? No? Tapos pag hindi, tatabunan mo ulit. Tapos nainip ka, tumubo na ba? Naku po, hindi po tutubo yung buto nyo pag gano'n ang ginawa ninyo. You need to have faith na yung kung ano tinanim mo, hayaan mo siya doon, let the seed undergo the breaking. Alam nyo ba, there's breaking if you want to grow? If you want to grow, there's breaking. Kung paanong binrake yung mga may-anay natin dyan, di nyo po ba napansin? No, thank you po sa mga nagpagal na gumawa niyan. 1 linggo po yan ginawa nila. Hindi sila ipinagawa. Atimean ni Ate Este. Sino pa po ba? Si Kuya Erning, kaya po siya hinika, kaya po siya hindi humihinga ngayon. Hindi, joke. Salamat po sa mga nagpagal nito. There's breaking. Katulad po yan, binrake po yan, inalis po yan lahat. Katulad po nung buto, there's no growth if there's no breaking. Kailangan po niyang mag-break from cotyledon, hindi na po tayo magsa-science. Okay? Kailangan na po niyang i-break hanggang sa magkaroon po yan ng pagtubo. And again, the Bible says, when we want growth, it's really faith. Why? Because growth comes only from the Lord. Growth comes only from the Lord. Bakit? Sinong nagpapatubo, sabi ng salita ng Diyos? Sino lang po ang nagpapatubo? Ang Diyos. Kahit magtanim tayo, diligin natin yan, pero kung hindi yan patutubuin ng Diyos, hindi po yan tutubo. Dahil ang may kapangyarihan lang pong magpatubo ay ang Diyos. Sample, bakit meron akong sineran, hindi tumanggap? Same. Tapos, sinera ni Ate Malu, same naman yung sinare namin, same na booklet yung ginamit namin, pero sa kanya, tumanggap. Why? Maybe not my time. Maybe her time. At sino yon? Si Ate Malu ba yon? Hindi Ako ba? Hindi rin. Yung Diyos na ginamit kami at siya nagpatubo noon. Okay? Kaya tayo instrumento lang ng paglago. Just like the seed, there's breaking. Kaya po nung magtaas kayo ng kamay, kung totoo sa puso ninyo, gusto nyong lumago, sana ready din kayo, sana ready din tayo with the breaking. Because there's no breakthrough without breaking. There's no growing without breaking. May kailangang sirain, may kailangang patayin, may kailangang alisin. Meaning, painful po ang growth. Painful. Okay? At hindi siya, again, one snap. Okay? It takes time. It takes time. Just like si Jesus ba, nung nag-minister siya, 30 years old na ba siya agad? Hindi May process of growth. From bata, from baby, hanggang sa circumcise, Passover. May process. Hanggang sa maka-minister siya. Yung pinagdaanan ba ni Jesus, madali? No. Painful yun. No, painful yun. Paano naging painful yun? Ulitin ko sa atin, no? Saan ka pinanganak? Sabsaban. Gaano ka painful yun? Na dapat pinanganak ka man lang sa isang maayos-ayos na bahay. Pero hindi. Sana pinanganak man lang siya sa pamilyang marangya. Pero hindi. How painful yung pinagdaanan ni Jesus. Up to the cross. Yung pain na
na pinagdaanan niya. Pero lahat ng pain na yon nagdala ng growth. Not only to Jesus, pero sa mga kasama niya. That's why, pag-usapan natin, if you really want to grow, it's a process. Halimbawa, itong tinaba ko na to, it's a process. Hindi naman to biglang, okay, tamaba agad. Hindi. No? Ito ay unti-unting pagkain, or actually maraming pagkain na paunti-unti marami na accumulated na taba. Get po natin iyon? That's growth. Growth ay kung ano yung ginagawa mo at ginagawa ko ng paunti-unti, nakala mo unti-unti lang yan to the point na nagiging ikaw na yan. Because again, your destiny would start with one simple action. One simple action, pag ginawa siya habitually, would become your character. And your character, magiging destiny mo na yan. So if you really want to grow, tingnan natin kung gusto nyo pa rin mag-grow. Kuya Rafael, first point, if we really want to grow, we need to keep distance. We need to depart. Si Jesus, totoo, intentionally, nagpaiwan siya. Intention, nagpaiwan siya. Sabi niya kasi, dapat dito ako because I should be in my Father's house. Alam niya kung saan siya lulugar. And that intention of Jesus made Him in distance kay Mary and Joseph. 3 days nga yung anlayo 3 days nga. No? If we want to grow, meron tayong minsan kailangang layuan. Meron tayong minsan kailangang tanggihan. Mayroon tayong kailangang minsan dumistansya kung gusto nating lumago. I don't know kung ano yon sa buhay ninyo. Pero one thing is for sure, if we want change, okay? Because growth means change. Pag sinabi mong growth, may pagbabago. Hindi pwedeng walang pagbabago. And change is constant. Yan lang ang constant sa mundo. Araw-araw may pagbabago. Yung kuko mo, humaba na yan ngayon. Para kahapon, yung buhok mo, hindi na yan ang bilang kahapon ngayon. Ngayon din, lumago na rin yan. Okay? Change is constant. If we want to grow, kailangan meron kang layuan. May kailangan kang distansyahan. May kailangan kang baguhin. Kasi pag hindi mo binago yan, wala kang magiging pagbabago. If you want change but you're doing the same thing, don't expect change. If you want change, baka may kailangan kang baguhin. So, ako laging nakakamay. Kasi tiga-bukid ako, lagi akong nakakamay. Kaya di sabaw pa yan o di ano pa yan, nakakamay. Pero I need to change. Kailangan ko na magkubyertos para hindi mas masarap kumain. Hindi parang treasure yung kain. Alam mo yung treasure? Yung sa bukid, hindi na kasi uso yung treasure ngayon. No? Yung nag-ano po ng palay. So I need to change. I need to break something with my routine. I need to keep distance. Pag hindi ko yun binago, tuloy-tuloy yung paglobo ng katawan ko. Okay? Kasi ang sarap kumain. Now, question. Sa church muna. As a church, ano bang kailangang distansyahan ng church? Ano bang kailangan iwanan na ng church? Ano bang kailangang mag-depart na ang church para lumago na ang church? Mararanasan niyo po ito pag mayroong pagdistansya. Itong statement na to. Nagbago ka na. Di ka na tulad ng dati.
Bakit? Iba na yung kasama niya. Iba na sinaman, hindi na ako yung kasama. O kaya nalayo siya. Nagbago ka na. Sa totoo, wala namang masama kung magbago siya. Lalo kung sa kinabuti niya at kabubuti ng mga nakapaligid sa kanya, hindi ako dapat maging selfish at i-guilt trip siya, nagbago ka na. Dapat ang sagot niya, oo, nagbago na ako nung di na kita kasama, buti na lang. Same thing should happen to the church and individually. Dapat may distansya na tayo. Dapat meron na tayong iwanan. Meron na tayong dapat baguhin. Kung gusto talaga natin ng growth. Pero kapag nandyan pa rin at yan pa rin yung kasama natin, yan pa rin yung ating inaalagaan, wala pong growth na mangyayari sa atin. Sabi ko sa inyo, painful yan eh. Gusto nyo pa po mag-grow? Aba, malalakas ang loob ba? Tingnan natin yung kasunod. Next point, Kuya Rafael. There's discomfort. If you want growth, may discomfort po iyan. Kasi may magbabago. Okay? May magbabago. Halimbawa, lumaki ako. Tapos, yung damit ko, hindi ko binago. So, sikip naman. Pa naman yan. There's really discomfort. Pag may pagbabago, may growth, pero hindi mo isinabay yung dapat sumabay, magkakaroon ng discomfort. At ganun din halimbawa sa church. Nagkaroon tayo ng growth. Gusto natin magbago. Nag-start talaga tayo ng 8:30. O lahat yun, magiging discomfort. Magkakaroon ng pain. Kasi nag-start ng on time. Yung iba, wala nang aabutan. I'm putting it in a particular situation, no? Halimbawa, naghigpit din sa church. Nagbago. Dati naman, pwede na lang gamitin basta-basta yung mga mic o kaya instrument. Binago na nga for growth. Binago. Hindi, kailangan ipagpaalam mo muna yan. Kailangan alam namin sino gagamit. Magkakaroon ng discomfort. Actually, magkakaroon ng offense, magkakaroon ng sigalot. That's why growth needs maturity. Pag walang maturity, ano ba yan? Ang higpit-pit? Mic lang, ano ba yan? Pag hindi po tayo mature, hindi po tayo mag-grow. Kaya tatanungin ko po ulit kayo, as a church, gusto nyo po ba ng growth? Kumina na. Yun po kasi ang ibig sabihin ng growth. It's really painful. It's really discomfortable. Hindi tayo makakampante kasi may bago. May mababago. And growth needs, lastly, Kuya Rafael? Okay. Needs discipline. Ang growth, kailangan po talaga ng disiplina. So kung gusto kong mag-grow in my health, kailangan disiplinahin yung sarili ko when it comes to health. Kung gusto kong mag-grow financially, kailangan kong disiplinahin yung finances ko. Kung gusto kong mag-grow spiritually, kailangan ko din magdisiplina spiritually. Magbasa ng Bible, mag-pray, umattend ng fellowship. There should be discipline. Without discipline, there's no growth. And discipline brings maturity. Kaya nagmamature ang tao kasi nadidisiplina. Pero pag yan hindi mo didisiplina, mas-spoil yan. Pag na-spoil yan, hindi yan magmamature. Ganon din sa church. Sa church, pag hindi mo dinisiplina, hindi yan magmamature. Mas-spoil yan. Pag na-spoil, tapos binago mo, magtatampo yan, magagalit, hindi magmamature. There should be discipline. But discipline should be with
love. Bakit? Sabi po ng Hebrews, pasalamat kayo kung kayo dinidisiplina ng inyong Ama sa langit. Okay? Dahil ang pagdisiplina niya na yon ay dahil mahal ka niya. So church, Gios, if we want growth, we need to be ready na tayo ay may didistansyahan, lalayuan, whether it's tao, mindset, o nakaraang ano pa yan, di ko alam, baka kailangan nating distansyahan na yan. Layuan na yan. No? Malibang putulin natin at magkaroon tayo ng distansya sa kung ano man yan, hindi po tayo makaka-move forward at makakalago. Yes, it might be painful. Ganun talaga. It will be painful. It might be discomforting yan, pero ganun talaga. Sabi natin, gusto natin ng growth. So we need to undergo this process. I'm about to end. No? Baka sabihin nyo, totohanin ko yung mas mahaba. Malapit na nga kasi. I'm about to end. Growing and glowing is the next. Sabi in John, you are the vine, we are the branches. And those who abide in you will be fruitful. Okay? Will be fruitful. Pero sabi din po sa John, kapag ang sanga ay hindi mabunga, siya ay pinuprune, nililinis, para mas maging mabunga. The same thing goes for growth. Sometimes may kailangang putulin. Sometimes may kailangang linisin. May kailangang alisin para mas magkaroon yung sanga at doon mas mamunga kasi hindi kinakain ng ibang sanga yung sustansya. There's pruning. How ready am I? How ready are you? How ready is the church for the wishful growth? Kasi baka wishful growth lang yung gusto natin eh. Wish ko mag-growth. May nabasa ako doon na prayer request for 2026. Sabi niya, unity for the church. That's growth. No? That's growth. How ready am I? Gaano ba ako ka-ready doon sa gusto kong mag-grow? Gusto ko lang bang mag-grow pero hindi naman ako ready doon sa proseso ng growth? Hindi po yun mangyayari. We need to be ready first sa proseso. Because growth is just in the corner. Ang paglago ay nandyan lang. Naghihintay lang naman yan. Kanino? Doon sa mga ready to do the process. And the good news is, it's progression, not perfection. Ang kagandahan, hindi perfection. Bakit? Walang magiging perfect sa atin. Walang magiging perfect na church. Pero at least, dapat meron man lang disiplina ang church. At least sa church, ilang taon na nagcha-church, nagmamature. By the way, maturity does not mean age. Ang maturity po hindi according sa edad. Hindi po yun totoo. No? Maturity may happen even if you are young. Imagine Luke chapter 2. Yung binasa po natin. Luke chapter 2, ang kausap po ni Jesus na 12 taong Jesus, kausap po niya, mas matatanda sa kanya. That's why maturity is not of age. Hindi po about age ang maturity. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, do not let people despise you because of your youth, but set an example in speech, in love, in purity. Basahin nyo na lang po yung verse na yon. So, glowing, pamumunga. There's growing, kailangan nakaugat. Saan tayo dapat nakaugat? Sabi po ng Ephesians chapter 3, basahin nyo na lang din po, hindi ko po nilagay. Yan na po yung last slide ko. Wala na po akong next slide. Ephesians 3, sa mga nagno-notes. In Ephesians 3, ang sabi po, we should be deeply rooted in God's love.
Okay? Basahin niyo po Ephesians 3. Kasunod po, Ephesians 4. Doon na po papasok yung gift, yung gifting. Tapos sa Ephesians 5, doon po papasok yung walking in love. Pero in Ephesians 3, bago po tayo magkaroon ng gifting, we should be deeply rooted in love. Kasi kahit anong gift mo, pero hindi mo yan ginagawa with love, wala yang silbi. Walang silbi yung gift na yan. Kahit magaling ako magturo, pero yung pagtuturo ko, hindi out of love, baliwala yun. Walang dating. Okay? Kaya I'm encouraging you, read Ephesians 3, 4, and 5. Napakaganda po ng pagkakasunod-sunod na sinulat ni Paul. No? Now, yung pamumunga. Pag namumunga po tayo, makikita po yan, nag-glow. No? At pag namunga po tayo, dapat ready na rin tayo. Ready saan? Ready po tayo sa bato. Bakit? Ang punong mabunga ay binabato. Siyempre, ba't ko babatuin yung walang bunga? Ano mapapala ko doon? Di ba? If we are very serious with glowing as a church, the church should be ready with the attacks of the enemies. Medyo malalim po yung words. Pero totoo po yun. Ano yung mga attack na yon? Maybe some of us aatakihin in finances, aatakihin in family. Kung magiging seryoso po ang church, ha? Pero kung hindi po seryoso, hindi rin tayo atakihin. Hindi naman serious yan. Sa preaching lang naman, saka sa teaching lang sinasabi, pero hindi naman talaga seryoso na gustong mag-glow. Pero if you are serious to glow, be ready with the attacks. Sure ako doon. Okay? There would be attacks if there would be glowing. And that glowing, susunod po yung going and glorifying sa next Sunday. So just this morning, ang ating pong pinag-usapan ay growing and glowing. Kaya po si Jesus in Luke chapter 2, siya po ay nag-grow, siya po ay nag-glow, kaya po yung kanyang ministry, kitang-kita, pansin na pansin po. Pansin na pansin ang ministry ni Jesus. Tingnan niyo po. Pag binasa niyo ang gospel, pansin na pansin siya ng mga Pariseo, Saduceo, kasi nag-glow po, namumukod tangi yung ministry ni Jesus. So to end, church, question is, definitely ang gusto natin, we want to grow. We want to glow. Geos. Pero the question is, are we ready? Are we really ready to undergo the painful process, the discomforting process of growing? Maaring iba sa atin ang gusto lang yung bunga eh. Hindi po pwede yun, no? Hindi pwedeng makikipitas lang tayo. If we want to glow, may bunga, dapat po mag-grow muna tayo. And growing means breaking. Growing means breaking. And last process question na pwede natin pag-usapan, ano ba ang dapat i-break ng church? Sa church muna. Ano ba ang dapat i-break ng church? Para magkaroon ng growth. Ano bang kailangan baguhin? May dapat bang baguhin sa church? Ito ay mga physical na pagbabago lang, madali yan. No? Pero ang mahirap na baguhin ay yung napag-ugatan na. Ulitin ko po, ang totoong mahirap baguhin yung napag-ugatan na, nakagawian na, nakasanayan na ng church. Ang hirap pong baguhin yan. Because real growth is not physical. Yan po, nakikita nyo. Hindi po yan ang totoong growth. Real growth starts inside. Yun pong grow and glow, inside po yun. Yung pong go and glorifying, outside yun. Inunahan ko na yung pang next Sunday. Okay? This Sunday, growing and glowing ay inside. Kahit anong gawin kong pag-makeup para mag-glow ako, pag binura ko yung makeup na yon, lilitaw pa rin yung wrinkles ko. Lilitaw pa rin kung ano yung totoo.
Pero kung ako ay glowing inside, ibig sabihin, halimbawa, uminom ako ng vitamin E, ginawan ko ng kung ano yung pangloob, makikita, lalabas, without the need of covering up, makeup. Kasi nag-glow. Kaya po ang growing and glowing inside po yan. Loob, lalim, ugat. Hindi po yan panlabas. Ano yung mga panlabas? Dumadami tayo. Oh, good yun, dumadami tayo by number. Pero gaano katatag yung number natin? Gaano kalalim yung number natin? Kasi kahit dumami po tayo, pero hindi naman tayo malalim talaga sa salita ng Diyos, baliwala po yun. Growth should start inside. Malinaw po tayo? So I hope you will still be with us with the series. In January, ulitin ko po, magsasawa po kayo sa boses ko for January kasi kinuha ko po talaga yung topic ng 5G. Let's pray. Father, I thank you. Whatever had been planted, let it be watered. Ano man pong naitanim ngayong umagang ito, nawa magkaroon ng pagdidilig, kami mismo, magpalakasan, magsuportahan, magkaroon ng pagdidilig yung punla, yung binhi, yung buto ng pananampalataya, which is your words. Yung mga salita mo ay binhi na napunla at natanim ngayon. I pray, God, magkaroon ng pagkakataong tumubo lahat ng yon. Tumubo, lumago, at mamunga. Lord, may mga pagkakataon na yung pagtubo na yon, mayroong maiinis ng dawag, maiinis or magkakaroon ng pagtuyot. But God, I pray, magkaroon pa ng pagdidilig, ano man po yung naitanim sa puso at isipan ng bawat isa ngayon. And Lord, I pray, patubuin mo din ito sa takdang panahon so that the fruit that we will be bearing will give glory unto your name. Ang totoong mga disipulo mo namumunga. Ang totoong disipulo mo mayroong marka. Hindi superficial. Lord, I pray for us, for Jesus. Teach us to make ourselves be deeply rooted in love. First, the love that we will have from you, and that love we can give to the people around us, that we may grow together. Lord, sa amin pong pagsasama-sama every Sunday o sa anumang araw, dalangin ko po yung pagsasama sa amin namin na yon ay maghahatid sa amin ng paglago. Paglagong sosyal, spiritual, emosyonal, mental. Lord, buuin mo nga po yung paglago namin. Kompletuhin mo, gawin mo pong balanse ang paglago namin as GIOS, as a church, and individually. Lord, dalangin ko po, kayo ang tumuon sa church namin na to. At sa bawat isa sa amin, Lord, we're saying and we're declaring right now, we want growth. Gusto namin ng paglago. But Lord, give us the strength, give us the confidence, the boldness, and the courage na pag humakbang kami sa paglago na yon, hahakbang kami in the process that may be painful, discomforting. Maaring yung proseso na yon, may kailangan kaming distansyahan o layuan. Lord, give us the courage to discipline ourselves for that growth. Thank you, God. Holy Spirit, I pray, ano man pong narinig, anumang salitang narinig ngayon, kayo po ang patuloy na magproseso nito sa bawat isa sa amin, individually and corporately. Sa iyo ko na po itinatagubilin ang mga susunod pang proseso ng kung anumang naitanim sa umagang ito. Thank you, God. Be God. Have your way. Work in our midst. Work in Jesus, God. Let there be growth as a church in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dadako na po tayo sa offertory. Hello, hallelujah.
nandito na po tayo para mag-offering po. Share ko lang po yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So, maraming tao po yung nagbibigay, pero hindi lahat po ng nagbibigay merong tamang puso. May nagbibigay dahil napipilitan lang at may nagbibigay dahil may nakatingin. Parang pakitang tao lang. At may nagbibigay dahil takot. Ngunit malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, ang mahalaga ay ang puso. Hindi yung halaga kung ano yung ibibigay mo, kahit milyon pa yung ibibigay mo dyan sa ano na yan. Kung ang puso mo ay napipilitan lang, ay walang kabuluhan. Dahil ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos ay yung puso mo kung paano ka nagbigay. Kahit 20 pesos lang yung bibigay mo dyan, kung ang puso mo ay masaya at buong puso mo binigay, at hindi ka napipilitan, mamaya malaking halaga nga, pero pag uwi mo sa bahay ay mabigat ang loob mo. Bakit ko ba yung binigay na ibig sabihin puso kasi yung tinitingnan ni Lord, hindi iyong halaga na ibinigay natin dyan. So magbigay ng bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Ipinapakita na ang pagbibigay ay personal na desisyon, hindi pinipilit. Tinitingnan ng Diyos ang intensyon ng puso, hindi ang laki ng halaga. Huwag mabigat sa loob naman o dahil sa kailangan. Ibig sabihin, ang ayaw ng Diyos ang pagbibigay ng may sama ng loob, takot o napipilitan lang dahil sa obligasyon o pressure. Ang ganitong pagbibigay ay nawawala ang tunay na diwa natin, yung pagbibigay natin. Sumunod, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang Diyos ay nalulugod sa masayang pagbibigay, bukal sa loob, may pasasalamat, at may tiwala na siya ang magbibigay ng sapat. Nagbibigay tayo dahil mahal natin siya. Na makikita ni Lord yun na mahal natin siya. Makikita yung puso natin pag tayo ay nagbigay. Hindi lang po pera ang pwedeng ibigay. Magbigay hindi lang ng pera, kundi ng oras, talento at pagmamahal. Magbigay kahit walang nakakakita, na Diyos lang ang nakakaalam. Magbigay bilang pasasalamat at hindi obligasyon. Kung sinabi, magbigay ka, out of obligation lang, hindi bukal sa puso. So, sa araw na ito tayo magbigay, check po natin yung heart natin pag tayo nagbigay, kung ito po ay galing sa ating puso, kundi ay nakikita ni Lord po iyan. So mag-pray na po tayo. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito, Lord, na kami po ay tinuturuan nyo kung na ano po ba ang tamang paraan ng pagbibigay, yung puso po na handang magbigay at di napipilitan lamang, Lord. Lord, sa magbibigay ngayon, Lord, bless niyo po ang bawat isa, Lord God. Ang may trabaho, bless niyo po ang kanilang mga trabaho, at ang mga may negosyo, Lord, bless niyo din po yung mga may negosyo, Lord God. At yung wala pong trabaho pero nagnanais magka-work, Lord, kayo po ang aming provider, Lord God. Alam niyo po kung ano yung will na work po sa nangangailangan ng trabaho, Lord. Tulungan niyo po rin sila, Lord God. Maraming salamat po sa kabutihan niyo, sa lahat ng blessings niyo na binibigay sa amin, Lord God. Financially, physically, Lord, sa health. Maraming salamat po. Katatagan ng loob, emotionally and mentally, Lord. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Pupurihin kita, Hosana, Hallelujah.
maghapon ay anong ligaya sa tuwing inaawitan kita. Okay po. So, mga anunsyo, pabalita. Una po ay announce ko na po yung Announce ko na po yung anniversary date. Okay na po ba yon? Announce ko na po yung February date. Apo, announce ko na. Okay po. Anniversary po natin, February 15. Para din po alam nyo na po. No? At since anniversary po natin, magkakaroon po tayo ng t-shirt. And to follow po yung magsusukatan, baka by next week, susuka tapos pati po yung cost niya. To follow din po siya. February 15 po yung ating, yung pong shirt natin puti lang po para mas mura. Tapos cotton po siya. Okay? Pag-usapan po natin ng mas maliit per department. Pero ang announcement lang po ngayon, February 15, ang atin pong anniversary. May t-shirt po tayo to follow po yung cost. Okay? Next po, by January 25, yung last Sunday. Tama po ba? 25 yung last Sunday natin. Magkakaroon po tayo. Wala muna pong fellowship. Or pwede nyo pong gawin ng third Sunday kung gusto nyo po. Pero sa last Sunday po, magkakaroon po tayo ng leaders and workers equipping. After po yun ng Sunday service. Okay? So kung kayo po ay leader, kung kayo po ay worker ng church, ano nyo na po yung araw nyo na yon. Okay? Markahan nyo na po. Make sure na kayo po ay available by January 25. Wala po kayong dadalhin kundi sarili nyo lang po for the equipping. Again, that's only for leaders and workers ng church. So makikita nyo po, January, sinusubukan natin unti-untiin na ayusin kung ano po yung dapat nating mga ayusin. And that's growth. No, painful yan kasi mag-uubos ka ng oras para ma-equip. Ngayon, kung totoong gusto mo ng growth, a-attend ka sa January 25. Ngayon, kung nagtaas ka lang ng kamay kanina at hindi ka seryoso, hindi kita makikita sa January 25. Okay? So again, leaders and workers, mark your calendar. Kung ano mang may lakad kayo, kung ano man yan, kung magagawaan ng paraan, gawaan nyo ng paraan because we have equipping on January 25 for leaders and workers. Tuloy pa rin po ang prayer meeting natin every Wednesday. Next week po ang naka-assign ay young adults. Tama po ba, young adults? Hindi ka pa kasi kasama dun sa GC ng heads to heads. By the way, talking about that, sa mga bago pong officer, sana magkaroon kayo ng time mag-meet. Yung old officer, tapos new officer, mag-meet po kayo. Ano mga agenda ninyo? Dapat po ay nagtatransmittal na kayo ng pondo, kung meron man, para yung bagong officer ay nahahawakan yung dapat hawakan. Okay po. So we're hoping mag-meet po kayo. O kailangan pa po ba naming mag-announce na kailangan nyo mag-meet? Hindi naman. Kaya nyo nang mag-meet ng kayo-kayo na lang po. Walang sumasagot. Sige po, mag-a-announce kami na mag-meet po kayo at least by next week. Kailangan nyo pong mag-meet. Para may time po si treasurer dati na ayusin po yung i-transmit niya dun sa new treasurer or kung iba pang mga papeles. Okay po. Tuloy-tuloy din po ang every Tuesday na discipleship online class. And then every Sunday din po ay may teaching na mayroong teaching ngayon. Tama po ba, Ate Malu? Nawala si Ate Malu. Merong teaching ngayon. Okay po. Ano pa bang mga announcement natin? Ang totoo po, dapat yung announcement nandyan para nakikita nyo po. Lastly, maiwan po yung mga dapat maiwan kasi pipirma. Tama ba? Pipirma. Okay po. Youth Fellowship, kayo po ay magkakaroon ng fellowship sa 18. Hindi kayo sasabay dun sa... Okay. So, magkakaroon sila ng fellowship. Hindi ko po alam sa young adult kung magfe-fellowship po kayo or sa adult. Basta hindi po pwede yung 25 kasi po yun ay equipping day natin. Okay. Meron pa? Kung wala na, lahat po ng gustong lumago, tumayo. Naku po, paano po yung lalago niyan? Pag tayo nyo pa lang po,
Parang walang lakas, walang dating, no? Nag-inat-inat, no? Bakit po nag-iinat-inat ang tao? Kasi po matagal pong naupo. Alam niyo po ba yun? Kaya tayo nag-iinat? Kasi matagal po tayong natenga. Ganon din po ang nangyayari sa taong hindi nag-grow. Kasi laging nakaupo. Kasi laging siya lang yung pinagsisilbihan. Kasi siya lang yung laging, ako lang dapat ang, wala pong growth if you are stagnant, there's no growth. Real growth is when you serve. Kaya po yung mission natin, we go together to serve under His shelter. If you really want to grow, you need to serve. Let's pray. Father, we thank you. Thank you for today. Salamat po na kami po ay pinaalalahanan mo, na kami po ay dinisenyo mo para lumago. Ang disenyo mo po sa bawat isa sa amin, sa totoo ay paglago. Hindi kami pwedeng manatiling baby, hindi kami pwedeng manatiling bata. Kami po ay nakadisenyo para mag-mature, lumago, magkaedad, and come into full grown. At yun po yung dalangin ko po sa bawat isa sa amin. God, will you please let us walk in your very design. Yung disenyo mo na kung paano yung kuko, yung buhok, yung height namin, yung weight namin lumalago. Dalangin ko po na yun ang maranasan ng GIOS as a church. At yun din po yung maranasan ng bawat isa sa amin individually. Lord, I don't know, sa Kanya na mayroong pagkabansot, sa Kanya na mayroong para bang stagnant na siya, na walang nagbabago sa area ng finances niya, sa area ng emotion niya, ng health niya, ng physical niya, ng spiritual niya. I don't know, magkakaiba kami ng kondisyon ngayon. But one thing I know, kapag ang isang tao na kumikilala sa iyo ay kumilala ng seryoso at nilakaran ang iyong mga katuwiran at daan, hindi pwedeng hindi siya lalago. Hindi pwedeng hindi siya mamumunga. You said it in Psalms 1. Blessed is the man who meditate in His word day and night. He is like a tree planted by the streams, that it does prosper and it bear fruits in season, that it will not wither its leaves. God, yun po yung dalangin ko sa bawat isa sa amin. Katulad ng isang puno na nakatanim sa batisan, hindi natutuyo, laging malago, laging may bunga, laging kapaki-pakinabang ang buhay, season in, season out. God, teach us to meditate on your words, grow in your words, grow in love with you as we meditate in your words. Dahil doon lang namin makikilala kung sino ka, at doon namin mararanasan kapag in-apply namin yung mga nababasa namin sa iyong salita. Thank you, God. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos na makakagawa ng higit pa sa kaya mong gawin. Sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Sa Diyos na mabuti, makapangyarihan, malakas. Sa Diyos na laging gising. Sa Kanya na laging nakatuon sa ikabubuti mo. Sa Kanya na laging nakatingin sa ikabubuti ng church na to. Pagpalain ka niya. Pagpalain niya lahat ng gawa ng kamay mo. Pagpalain niya lahat ng sasabihin ng bibig mo. Pagpalain nawa niya lahat ng lalakaran at tatapakan ng paa mo. At sa pagtaas ng kamay mo na yan, yan ay nagsasabing, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Salamat po, O Diyos. Salamat, Ikaw ang aming hari at haring darating. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless us all. Ayan. Are we all blessed, church? Amen. Hallelujah. So, ayan, patuloy na magpuri tayo sa Panginoon. Ayan natin sa kagitan sa oras na. Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who
gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, with me. You can do anything to you. I can do anything. I can do all things. It's who gives me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa. Nothing is impossible. And we'll sing, I believe in you, Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe in you. Hallelujah. Praise the Lord God forever. And God bless us all po. And see you all next week po. Ayan, we have our teaching po after this.